Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay maghanda na sa pagsisimula ng ating pananambahan sa umagang ito. Ihanda po natin ang ating sarili at ang lahat po ay hinihilingan na mag-mute ng kanilang microphone kung hindi po sila kailangang magsalita. Mag-ukol ng pasasalamat at si Yahweh ay tawagan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahanga-hangang gawa'y ibalita kahit saan. Dapat tayong magala, pagkat tayo ay kaniyang bayan. Ang lahat ng sumasambay lubusin ng kagalakan. Dumulog tayo kay Yahweh, nang ang tulong niya ay kamtan. Dapat siyang parangalan at sambahin araw-araw. Gunitain sa tuwi-tuwi na ang kahanga-hangang gawa. Ang matuwid na paghatol ay gawang kamangha-mangha. Señor.
Tinawag tayo ng Diyos upang magkaisa at tayo'y binigyan niya ng buhay at pinangakuan ng isang ganap at mabiyayang buhay. Datapwat tayo mismo ang dumungis sa buhay na ito at naging sanhi tayo ng pag-ihiwa-hiwalay. Kinauuhawan ng aming kaluluwa ang Panginoong Diyos, ang Diyos na buhay magpakailanman. Mga kapatid, kung tayo ay mananatiling tapat sa ating Panginoong Diyos, tayo ay kanyang papatawarin. Kung kaya tayo magalak sapagkat pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Tunay na kaibuti mo, Panginoon, sa amin sapagkat pinagkaloob mo sa amin ang iyong buktong na anak para sa ikatutubos ng aming mga kasalanan. Salamat o Diyos sa kapatawaran ito at sa iyong dakilang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon na sa Balitang Kapatiran. Sa linggong ito ay marami po tayong kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Umpisahan po natin sa araw na ito, meron po tayong 3 kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ang kapatid na Joel Montalion, Mark Basena at Rudy Lynn Garcilia. May 17 naman po ay birthday ni Arkil Basena. May 18 po ay birthday ni Erlinda or si Ate Letlet Gutierrez.
May 19 ay birthday po ni Shinaril Victorio at May 21 ay birthday ng ating kapatid na Stanley Andrew Yu. Awitan po natin sila ng birthday song. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagpala ng mahabang buhay. Para naman po sa financial report ng nakaraang linggo, May 9, 2021, tayo po ay tumanggap ng 12,000 at tayo po ay naglabas ng 11,966 and 77. Kaya tayo po ay may natirang 33 and 23 cents. Muli nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng biyaya at salamat din po sa mga taong patuloy na nagkakaloob at nagbibigay ng kanilang ikapunang tapat sa Panginoon. Alala po muli ang mga upcoming regular schedules po natin. Ang UCM po ay meron silang Sunday 3 p.m., CWA Thursday 7 p.m., CEN every other Friday 8 p.m., KCKC and Junior CYF Saturday 2 p.m., CYF Saturday 4 p.m., CYF Saturday 8 p.m. Gayon din po ang ating midweek Bible study ay patuloy pa rin natin ginaganap tuwing Wednesday ng 7 p.m. Kahapon po ay ginanap ng CYF ang kanilang second wave ng hapag ng pagpapala, hapag mula sa Panginoon. Ngunit ang ating pong napiling beneficiaries ay ang mga tricycle drivers or TODA ng Barangay Valenzuela. Ang mga natira po ay binigay natin sa Grab, Foodpanda at Lalamove delivery riders. At nakatanggap din po ang ating elders ng ating iglesia. Panoorin po natin ng video na hinanda ng multimedia team. Ayan, muli maraming salamat po sa mga nag-donate. Alam niyo na po kung sino po kayo at sa CYF na nanguna po sa gawain na ito. O di ba, bukod sa groceries, meron pa silang libreng gas. O di ba? Maliit man na bagay, ngunit ang sabi nila ito ay malaking tulong para po sa kanila. So nawa, patuloy tayong gamitin ng Panginoon upang tayo ay maging daluyan ng pagpapala para sa ating mga kapatiran sa ating community. Ngayon po ay dadako na po tayo sa panalangin para sa mga bata sa pangunguna ng Board of C.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung meron po tayong mga bata or kabataan, atin po silang tabihan at atin po silang ipanalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Aming idinadalangin at inalalapit sa iyo ang mga kabataan ng aming iglesia. Dinadalangin namin naggabayan mo sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Protektahan mo din sila, Ama, laban sa lahat ng kasamaan at laban sa mga kumakalat na iba't ibang mga sakit gaya ng COVID-19. Samahan mo din sila, Panginoon, kung sila ay nakakaramdam ng lungkot, stress at depresyon. Tinataas din namin sa iyo ang kanilang pag-aaral ngayong online class. Bigyan mo sila ng sapat na karunungan upang mapagtagumpayan nila ang kanilang pag-aaral. Panginoon, idinadalangin din namin ang patuloy na paglago ng kanilang buhay espiritual. Nawa ay patuloy ang kanilang pagkilala sa iyo at pagsunod sa iyo. Hawakan mo sila palagi sa iyong mga kamay at alam namin na di mo sila pababayaan. Lahat ng ito ay aming dinadalangin at tinataas sa iyo, Panginoon. Amen. Para naman po sa panalangin pastoral, pangungunahan po tayo ng Board of Elders. Tayo pong lahat ay patuloy na lumapit sa Panginoon at manalangin. Makapangyarihang Diyos, niluluhati ka namin at kinikilala namin ang iyong kamangamanghang gawa sa aming buhay. Lubos na pasasalamat ang aming ipinahayag sa pagkakatipon mo sa bawat isa. Bagamat kami ay magkakalayo ay pinaglapit mo kami sa isang pagkakataon at hangarin na sa iyo'y sumamba. Sa aming pagsuko ng aming sarili, sa pagsambang ito, lukuban kami ng banal na espiritu na magbubukas sa aming puso at isipan sa pagtanggap namin ng pagpapala sa mensahe at banal na kumyon. Punan mo kami ng salita ng iyong biyaya at katotohanan. Patawarin mo kami, Ama, kung kami ay nabigo na pakinggan ang iyong pagtawag sa amin upang gampanan ang iyong mga gawain. Isugo mo kami ng iyong awa sa mga nagugutom, sa mga walang kalinga ng tahanan. Pagkalooban mo ng kagalingan ang mga nasa banig ng karamdaman, kapayapaan at pag-alos sa mga nagdadalamhati at sa mga nagugulumihanan. Dalangin namin ang aming bansa ay magkaroon ng kaayusan at proteksyon mula sa banta muli ng karamdamang nagpalumpo sa amin. Sa aming iglesia, nawa ay magamit ang bawat anak mo na iyong iniligtas at gayon din palakasin ang bawat pangulo at tinawag mo upang manguna sa paglilingkod sa iba at paglilingkod naman sa iyo. Patnubayan mo po kami sa aming pagsamba sa iyo at sa aming paghayo sa lugar ng pagkatawag mo sa amin. Sama-sama kaming magpapasakop sa iyong kalooban sa amin. Ito, Panginoon, ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Which art in heaven,
Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, tayo po ay pangungunahan ng CYF. Ang mga talata na pagbabasihan ng mensahe ay matatagpuan sa Mateo Kapitulo 28, talata 16 hanggang 20. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon na ibabahagi po sa atin ng ating Elder Efren Basena. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, narito po muli ang iyong abang lingkod na handang pasakop at paggamit sa iyo upang maging daluyan ng iyong mga salita sa umagang ito. Mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa at kami po ay makikinig. Sangkapan mo kami ng iyong banal na espiritu, sangkapan mo kami ng pusong maunawain, pusong maibigin, at higit sa lahat, O Diyos, ay pusong mapagpakumbaba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. So, ang konteksto po ng passage natin sa umagang ito ay aakyat na ang ating Panginoong Hesus sa langit. Kaya ibinigay na niya ang kanyang tagubilin sa mga alagad. At ang tagubilin na ito ay kilala nga po natin bilang The Great Commission o isang kasaysayan na magpahanggang sa panahon natin ngayon ay mananatiling kalooban ng Diyos na gawin natin bilang kanyang mga makabagong alagad. So mula po sa tekstong ito ay nais ko pong ating bigyang pansin at diin ang tatlong mahalagang punto. Una po ay ang kapangyarihan or authority. Pangalawa, gawing alagad o to make disciples. Pangatlo po ay sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Matthew 28, mga talatang 18 hanggang 20 ay ganito po ang sinasabi. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan
ng panahon. So ito na nga po yung tinatawag natin at alam nating the Great Commission, ang dakilang tagubilin ni Jesus bago po siya bumalik sa langit. At batid na po natin na kapag isang tao ay aalis, sabi nga, at mawawala ng matagal, siya po ay magbibilin sa kanyang mga maiiwan kung ano nga ba ang mga dapat nilang gawin. Ganon din ang ating Panginoong Hesus. Ayaw niya tayong mga pa sa dilim. Kung kaya bago siya umalis, nag-iwan siya ng mga tagubilin sa atin at sa kanyang mga naging alagad kung ano nga ba dapat ang gawin natin. At ito po mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga po ang mga talatang ito na patuloy po nating tatalakayin at pagninilayan. Kaya sama-sama po natin na i-explore ang katotohanan sa salita ng ating Panginoon Diyos. So, una ay ang authority o ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Ang basehan ng pagmamando ng ating Panginoon ay ang kanyang authority. Kaya nga sabi niya, all authority has been given to me. Sa military po, ang terminology po namin dito, or ang pagmamando or marching order, ay literal na instruction from a superior officers for troops to depart. Kung kaya, ang tawag po namin dito ay sending off. Ang kapangyarihan ito ng Panginoong Hesus ay maliwanag na nagbibigay sa kanya hindi lang sa karapatan na maging o magbigay ng mandato, kundi meron din kakayahan na mag-empower din sa mga alagad. Ang kapangyarihang nakikita natin sa tekstong ito ay mula po sa salitang Grego na exousia, na ang ibig sabihin ay authority or power. Authority, not just power, not just power. Ibig sabihin po na talagang may karapatan ang ating Panginoong Hesus na mag-utos at magpatupad sa langit at maging sa lupa. Kung iahambing po natin yan sa Armed Forces of the Philippines, si Jesus ang ating pong Commander-in-Chief. At ang isang halimbawa po nito, yung the authority of the President. So, exousia is a Greek word most often translated as authority or power. Now, sabi po natin, we are Christians. The moment we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we accepted His authority. Tanong mga kapatid, sa langit lang ba ang kapangyarihan? Siyempre hindi. Alam po nating maging sa ating mundo ay may authority ang Panginoong Hesus. At dahil din sa mismong kapangyarihan na ito, kung kaya't lumawak ang kaharian ng Panginoon dito sa mundo mula pa sa unang mga mananampalataya. Sabi nga sa unang Korinto, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanilang buhay pa hanggang sa ngayon. Subalit patay ng ilan, sabi. Maliwanag po na sinasabi ng tekstong ito na ang Kristyanismo ay nag-umpisa sa mahigit na 500. At pagkaraan po ng 2,000 taon ay tinatayang mayroon ng humigit kumulang na 2.2 billion Christians. Ito po ay nagpapatunay na ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay nananatili hanggang sa panahon natin ngayon.
At alam po natin na hindi lang dito matatapos ang kapangyarihan ng ating Panginoon, kundi ang kanyang kapangyarihan ay magpapatuloy upang patuloy din ang kanyang kaharian dito sa mundo hanggang ang bawat isang nilalang ay makarinig ng kanyang mabuting balita. Para saan nga ba ang authority o kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus? Una po, ang authority para magpatawad sa ating mga kasalanan. Meron pong kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus para patawarin ang ating mga kasalanan. Pangalawa po ay authority para mamagitan sa atin at sa Diyos Ama. Again, ang Panginoong Yesus ang tagapamagitan sa Diyos o sa Diyos Ama at sa tao. At siya din ang ating tulay sa Diyos. Pangatlo, authority para ipagkaloob ang Holy Spirit. Sa pamamagitan nga ng authority ng pangalan ni Jesus o ng ating Panginoon Kristo, ay ipagkakaloob niya ang ating makakatulong at walang iba kundi ang Holy Spirit. Ang pangapat po ay authority upang buksan ang puso at isipan ng mga tao. Maliwanag po na may authority ang ating Panginoong Hesus upang mabuksan ang ating puso at isipan sa kanyang mga salita. Panglima, authority upang ipahayag ang kalooban ng Diyos Ama. Pang-anim, authority para magkaloob ng buhay na walang hanggan. At ang pangpito, authority upang ang tao ay buhayin mula sa mga patay. So sa last day, ang pangako ng Panginoon, tayo ay muling mabubuhay at may authority ang Panginoong Hesus upang gawin po ito. Maliwanag nang nais sabihin ng Panginoong Hesus dito, huwag po tayong matakot mga kapatid. He has all the authority and He will empower us. Kaya huwag na tayong matakot na ihayag kung gaano siya makapangyarihan. Higit sa lahat, ay hayaan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus upang mabuhay sa mundong ito na punong-puno ng pag-asa. At ngayon, nalaman na natin ang authority ng ating Panginoong Hesus ay matitiyak na nating magagawa na natin ang pangalawang punto ng teksto sa umagang ito. Ang pangalawang punto po ay make disciples o gawing alagad ang mga tao. Ang komisyon na ito ay binigay ni Jesus sa mga alagad, ngunit hindi lang ito para sa mga alagad, kundi para sa atin din. Nagpasalin-salin ito mula kay Jesus sa kanyang mga alagad at maging ang mga alagad ay humayo. Nagturo sila sa mga tao. At ang kanilang mga tinuruan ay naging mga alagad din. Eventually, dumami sila hanggang kumalat ang mabuting balita una sa Judea hanggang sa Griego at sa mga Romano. At patuloy na lumalaganap ang mabuting balita hanggang sa panahon natin ngayon. Ang susi po mga kapatid is not just to share the gospel, but to make disciples. Sabi po ng ating mga elders, o ating mga matatanda sa ating iglesia, ang discipleship po kasi ay may kasamang pagtuturo po ito. May equipping, may pag-aalaga, at di matatapos sa pagbabahagi lamang. Sapagkat kailangan ang buong tiyaga din natin sa pagtuturo sa kanila upang may pagpatuloy ang Great Commission ng ating Panginoon. Hindi po ito dapat na maputol. Hindi tayo dapat titigil at sabi nga ay hindi ang pandemic na ito ang magpapatigil sa atin.
Tinawag tayo ni Jesus upang gawing alagad ang lahat ng mga tao. Humayo, mamunga, at manatiling namumunga. At sa pamamagitan nga ng bautismo, ipinapakita na patay na tayo sa kasalanan. At sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay bago nang nilalang. Dahil muli nga tayong ipinanganak o tinatawag na born again. Sabi po sa Romas 6, mga talata 3 hanggang 4, ay ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paano binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Tayo po ay binago na ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang ating patutuo. At ang pamumuhay bilang mga binago ng mga binago na bilang nilalang, bago nilalang, na bilang namumuhay bilang tapat ng mga alagad ng ating Panginoon. Ang pinakamabuting paraan kung paano natin matuturuan ang mga kapatid na maging alagad din. At kung atin nga pong gagawin ang ipinag-uutos na ito ng ating Panginoon, makakaasa po tayo na matutupad ang kanyang mga pangako sa atin. At ang panghuli pong punto ay ang sumunod na walang pag-aalinlangan kay Kristo. Sabi nga ng ating Panginoon, I am with you always. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, upang patuloy silang hikayatin na sumunod sa kanya habang sila ay naglalakbay sa mundong ito. Alam ng Panginoong Hesus na may takot at pag-aalinlangan pa din ng mga tao. Pero iba na po ang usapan kapag ang presensya na ng Panginoong Hesus ang mismong sumama sa atin. Sinasabi ng Panginoong Hesus sa John 14:26, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kaya sumunod po tayo na walang pag-aalinlangan kay Kristo, mga kapatid, sapagkat siya ay nananahan sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan, at sa ating mga pamilya. Matitiyak natin mananatili ang presensya ni Kristo Jesus. Kasama natin ang ating Panginoong Hesus hanggang sa katapusan ng mundo, dahil yan ang pangako niya. Kaya mapagtatagumpayan natin ang mundong ito. Alam natin ang authority na mayroon ng ating Panginoong Hesus, at nais ko pong bigyan din na ang makapangyarihang Panginoon ay kasama po natin. Hindi man natin siya nakikita, ngunit ang banal na Espiritu ay patuloy na mananahan sa mga pusong nagbibigay puwang at sumusunod sa Kanya. Kaya walang dahilan upang tayo ay matakot. Tandaan po natin, sa ating mga panalangin, naroon siya. Sa ating pagpupuri, naroon siya. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, at sa ating paghayo ay naroon palagi siya. Pahintulutan natin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mga buhay, at siya mismo ang magpapahayag. Sinabi nga po ni Apostol Pablo, sa unang pag-aharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Inabayaan nila akong mag-isa at tawarin nawa sila ng Diyos, ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hintil. At ako'y naligtas sa tiyak
na kamatayan. Ang pangakong hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Hesus ay siya ring pinangahawakan ni Apostol Pablo sa panahon na napakahirap ang kanyang sitwasyon. Naligtas siya dahil kasama niya ang presensya ng Diyos. The power of God is very important while we are doing the Great Commission. Gusto ng Panginoong Hesus na ipagpatuloy natin ang sinimulan niya. Nagpakilala siya sa mga alagad, tinuruan niya sila, humayo at kasama nila. Namatay siya sa cross, ngunit nabuhay mula sa mga patay. At bago siya umakyat sa langit, ibinigay nga niya ang The Great Commission na siyang magpapabago sa buong mundo. Bahagi natin ang mabuting balita sa ating mga kakilala, sa ating mga classmate, katrabaho, at sa ating mga pamilya at mga kaibigan. Maging patutuunawa tayo sa kanila. At ang ating mga buhay na nabago ng simulang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas ng mga buhay natin. O pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus. Pagpalang umaga po muli, mga kapatid. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinaong awa at habag, ay lubusin natin ang katuwaan ng Panginoon. Upang tayo magkakaisa ng pag-isip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag nating gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa, ang iba na lalong mabuti kaysa ating sarili. Praise
Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ating gaganapin ang banal na hapunan na siyang ipinagbibilin sa atin ng Panginoon sa tuwing tayo ay nagkakatipon. Ito po ay matatagpuan sa unang Korinto 11, 23 hanggang 29 ay ganito po ang sinasabi. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siyang ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat. At pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, natapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo nitong tinapay at iinom ng sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom na hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa araw na ito, narito po kami ay nagkakatipon muli sa harapan ng iyong banal na tulang. Basbasan nawa niyo Panginoon ang mga elemento nito, naway maging karapat-dapat kami sa pagtanggap nito. At patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ang lahat po nito ay ang dinadalangin sa iyong pangalan. Amen. Atin ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inialay para sa atin. Atin naman ngayong pagsaluhan ang mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na binuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa aming ginawa ito bilang aming patuloy na pagpapatiboy, Panginoon, na kami ay tinubos ng iyong dugo at pinalakas, Panginoon, ng iyong katawan na iyong dugo, Panginoon. Nawa sa sinisimbolo na aming tinanggap ngayon, maging karapat-dapat kami na mamuhay bilang mga taong pinili at yung binigyan ng opportunity, Panginoon, na maging bahagi ng iyong katawan. Tulungan mo kami na tuwing maalala namin ng mga bagay na aming ginawa, ng malaking pagpapakasakit mo para sa bawat isa, ay maging salamin din kami, Panginoon, ng buhay na ipinamuhay mo dito sa lupa, na maging ilaw at asin kami ng sanglibutan. Maraming salamat po at umaasa po kami ang daging patnubay at pagkasin ng banal na Espiritu sa iyong mga anak na iyong tinubos at kinasiya ng banal na Espiritu. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin awitin ang pangwakas na awit. Deserve all glory, for
Tayo po ngayon ay dumako na sa pangwakas na panalangin. Kaya manalangin po tayo mga kapatid. Sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy namin ikaw ay pinapasalamatan, sinasamba, kung kaya't tunay o Panginoon namin Diyos, na sa umagang ito ay pasasalamat nga ay amin pong ibinabalik sa iyo. Panginoon, batid mo po kung ano ang tunay na damdamin, tunay na nasa isip at kalooban ng bawat isa. Kaya salamat Panginoon sa iyong pangunguna sa aming panambahan sa umagang ito. Patuloy na aming dalangin, O Diyos, na sa bawat yugto ng aming mga buhay ay ikaw nawa ang siyang patuloy na gumabay at manguna sa amin. Gamitin mo, Panginoon, ang lahat ng iyong inihayag sa mga oras na ito at hayaan mong ito rin ang siyang manguna sa amin, sa aming paglalakad, sa aming mga patuloy na paglalakbay upang sa aming mga gawain at sasabihin po, Panginoon, na masasabing tunay nga na ang lahat ng makakakita sa amin ay magsasabing napakabuti ng Diyos na siyang nag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na yung paghahari sa aming mga buhay. Patuloy nawa, Panginoon, na igawad mo sa amin ngayon ang iyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. At ngayon mga kapatid ay tanggapin po ninyo ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. At ngayon ang Diyos ng kapayapaan ay gawin kayong lantay sa bawat mabubuting gawa sa pagtupad sa kanyang kalooban. Gumawa sa inyo ng mga bagay na kaaya-aya sa kanyang paningin. Sa pangalan ni Kristo Jesus na ating pinapupurihan magpasawalang hanggan. Amen. Tunay po mga kapatid na isang kagalakan sa inyong abang lingkod ang patuloy na makita ang bawat isa sa ganitong pagkakataon.